Because si Haring Saul ay galing po sa tribe ni Benjamin. And the last generation in this last days, mga kapatid, is the Benjamin generation. We are the Benjamin generation. At si Benjamin, kung inyong itatanong, mga kapatid, si Benjamin ang pinakabunso sa 12 tribo. Sa madalit sabi, siya po ang pinakabatang bata. We are called the last generation. Tayong generation na dadatnan po ng ating Panginoon. Naririnig natin, Jesus Christ is coming soon. He is coming very soon. Amen po? Doon sa mga hindi nakakaalam, I tell you, Jesus Christ is coming very soon. It is the promise. Wala nang ibang hinihintay ang Panginoon, mga kapatid. Nangyari na po ang lahat ng bagay. There are rumors of wars, there are pestilences, there are kung ano pang mga dumarating na yan, earthquakes from various places. There are kung ano pang mga calamities, disasters na yan, mga kapatid, na pinaghahandaan, global warming. Ayan, nangyari na po yan, mga kapatid, today. Yan ay signs of the end times. And magpasalamat tayo sa Panginoon na we belong to the last generation. The last generation, and that is the generation, the Benjamin generation. Tayo po ang datatnan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? So, si Saul, mga kapatid, si Saul is from the tribe of Benjamin. And bilang makita natin doon sa istorya, kung babalikan natin, si Saul ay man of flesh o makalaman. Although tumatawag siya sa Panginoon, pero he is a man of flesh. Sinusunod niya lagi yung emosyon niya, sinusunod niya lagi kung ano nakikita niya, kung ano naririnig niya, doon siya bumabase. Hindi siya bumabase doon sa tiwala sa Panginoon, hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. Bumabase siya doon sa kanyang nakikita. Ang sabi ng Panginoon, let us walk by faith and not by sight. Lumakad tayo ayon sa ating pananampalataya at hindi po ayon doon sa nakikita po natin. Kay bata ka, kay matanda ka, you are the young generation. You are the Benjamin generations. Kaya yung mga kabataan natin, mga kapatid, maintindihan natin, hindi kayo tinawag dito, hindi kayo dinala rito para makinig lang, kundi tinawag kayo dito sapagkat may plano ang Diyos sa inyo at kayo ay tinawag ng ating Panginoon. 1 Samuel, sundan na po ba natin, mga kapatid? Ito po yung binasa natin, ito yung sitwasyon ng mga Israelita doon po sa lupain ng Benjamin, yung sa Gibeah o doon po sa Jerusalem. Ito yung kanilang sitwasyon at ang sabi dito, mga kapatid, so it came about on the day of battle, that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people who were with Saul and Jonathan. But they were found with Saul and Jonathan, his son. And the garrison of the Philistines went out to pass of Michmas. Okay, ulitin ko po yung binasa ni Pastor Ray. May tissue ba yan? 22. (22) 13:22. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasamahan nila ay walang dalang patalin. Samantalang binantayang mabuti ng mga Pilisteo ang daanan papuntang Michmas. So, nakuha niyo po ba yung idea, mga kapatid? Ito po ay oras po ng labanan. Nasa gitna ka ng labanan. Ang sabi doon, nasa gitna sila ng labanan, napapaligiran sila ng kalaban sa north, sa east, sa west, even doon sa south, mga kapatid, napapaligiran po sila. Sa gitna ng labanan, wala ni isa man sa mga tao ni Saul at ni Jonathan ang mayroon pong dalang tabak. Amen? Ano yung tabak?
yung weapon, yung panlaban po nila, wala pong dala. Oras ng labanan, wala kang dala. Ang may dala lamang, ang sabi dito mga kapatid, ay yung hari nila, si Saul at yung kanyang anak na si Jonathan. So sa ganitong sitwasyon, ano po ang problema natin? Ano po ang nararamdaman natin sa ganitong sitwasyon? Sa ganitong sitwasyon, natural na nararamdaman natin matakot, mangamba, mag-alala, at expect na ikaw ay mamamatay na. Kumbaga mga kapatid, ikaw wala ka ng kawala, wala kang sandata eh. Wala kang panlaban, hihintayin mo na lang yung kalaban na ugutan ka ng ulo nung oras na yan. So this time mga kapatid, itong ganitong laban, dito natin makikita yung Diyos na kung paano sila kung paano sila tutulungan ng Panginoon kung sila ay magtitiwala sa Diyos. Amen po? At dito sa sitwasyon na ito mga kapatid, ganitong sitwasyon, sipin nyo ganitong sitwasyon, ikaw hari ka, kung ikaw hari, paano mo ililid yung tao? Paano mo sila ililid? Ikaw ay may panlaban, parang ikaw lang kaya pwedeng magtanggol sa sarili mo, pero sila hindi nila kaya ipagtanggol yung sarili nila. Ikaw lang. Pag natalo ka, talo na lahat sila kasi wala nga silang sandata. So yun po yung sitwasyon nila mga kapatid. Pero tingnan natin dito mga kapatid kung ano nangyari sapagkat sa ganitong sitwasyon, kahit anong problema sa buhay natin, kung tayo, ito yung inilalagay tayo dito sa sitwasyon mga kapatid, na minsan tayo ay mayroong problema na wala na tayong pag-asa. Hindi na natin kayang lutasin, wala nang magagawa mga kapatid. Kundi, yun lang, maalala mo ang Diyos. Na even in this situation, kaya kang tulungan ng Diyos. Kaya kang tulungan. Pag sinabi kong Diyos mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nais ng Panginoon na wag kang mawalan ng pag-asa. Nais ng Panginoon na sa ganitong sitwasyon na wala kang aasahan, sa Diyos ka magtiwala. Sa Diyos ka umasa. Sa Diyos na hindi mo nakikita. Huwag kang umasa dun sa katabi mo. Huwag kang umasa dun sa nakikita mo. Kahit malaki yan, malakas yan mga kapatid, takot yan dahil wala nga siyang panlaban. Amen? Kaya sa sitwasyon na ito mga kapatid, ang hinihintay ng Diyos ay yung meron man lang maglakas loob na mag-step out. Mag-step out, mag-release ng faith na lalaban siya. Amen? Hindi siya susuko. Iyon ang hinihintay sa ganitong sitwasyon mga kapatid. Ito ang hinihintay ng Panginoon na meron man lang isang mag-step forward. Amen? And lumaban, humarap sa kalaban. At yun ay ang sino? Yun ay ginawa ni Jonathan. Siya lang ang may pansandata. Yung mga tao niya, walang sandata. Siya na lang, siya mismo. Nag-step forward. Tingnan natin, basahin po natin sa verse 14, verse 1. Isang araw, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Filisteo. Everybody say amen. So si Jonathan ay nag-decide para lumaban sa Philistine kasama yung kanyang armor bearer na hindi alam ni Saul. Sa tingin niyo mga kapatid, kung nagpaalam siya kay Saul, papayagan siya? Hindi siya papayagan. Naduduwag na nga si Saul eh. Di ba? Sasabihin, hindi mo kaya yun. Madi-discourage. Pansinin niyo dito mga kapatid, gusto ditong sabihin ng Panginoon, sa ibang version, meron dyan hindi nakasulat dito sa binasa ko. Pansinin niyo, pakibasa po sa verse 1. Verse 1. Nangyari na isang araw na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kanyang sandata. Halika tayo tumahan sa pulutong ng mga Pilisteo na nasa dakong yaon, ngunit hindi niya pinagbigay alam sa mga kabuto. Amen? Ano napansin niyo doon?
Dito sa binasa ko, hindi na banggit po yung bataan. Say bataan. Ano yan? Sa bataan? Oh, bataan. Bataan. Kumbaga, isa sa mga kabataan. Yan. Lahat ng kabataan dito, magsabi ng amen. Amen. Tingnan mo. Hello, may kabataan ba dito? Sabi niya, hindi ako kabataan, ako ay katandaan. Kaya sabi ng iba, hindi naman tayo kasali dito, kasali ka dito. Ano ka, kahit armor bearer ka, kasali ka sa laban. Ito yung makikita mga kapatid sa church. Si Jonathan may armor bearer. Ano yung armor bearer? Tagadala ng kanyang armor. Yung panlab, yung sakit, ano? Yung sandata niya, tagadala po yun. Bata pa po yun. Oh. Naka niyo po. Ito ay larawan, mga kapatid, na sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, God is raising young generation. Yung mga kabataan natin. Kaya yung mga kabataan dito, mga kapatid, kapag kayo umaten, huwag niyong isipin na hindi kayo kasali. Amen po. Nakikipaglaban din tayo. Nakikipaglaban din po kayo. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang piniling ng Diyos ay kabataan? Kung titingnan nyo yung 12 disciples, akala ba natin matatanda silang tinawag ng Diyos? Karamihan po sa kanila ay nasa teens. Alam niyo ba yung teens? Saan nagsisimula yung teen? 13. Sino 13 dito? Taas ang kamay. Sino ang 14? Taas ang kamay. Oh, si Monkey. Si RD. Nakayo ba? Amen. Pansinin nyo, alam nyo ba si David nung lumaban kay Goliath kung ilang taon? Akala nyo ba 25, 27 yun? Hindi. Nasa age 17 po yun. Sa atin, di ba, yung mga kabataan natin, parang palaro-laro lang dyan, mga kapatid. Hindi, pag inalam mo yung bayan ng Diyos, mga kapatid, alam nila, kasali sila sa laban. Amen. Kaya tayo, pag dumaladalo tayo, kasali kayo sa pagdalo, kasali kayo sa pagkikinig, kasali kayo sa lahat ng biyaya na tinatanggap ng Panginoon. Magtiwala din kayo. Mga kabataan, God is raising you. God is raising young men today to be a mighty David. Maging katulad kayo ni David na giant slayer. Amen po ba? Amen? Naalala ko mga kapatid, nung ako naging naulila sa nanay, I was 17 when my mother died. And that time, mga kapatid, doon ako nagsimulang tumawag sa ating Panginoon, magtiwala sa Panginoon. Sa ngayon, mga kapatid, makikita natin, hindi na maraming kabataan ngayon ang napapariwara. Why? Because hindi nila alam kung saan kanino sila lalapit. And this time, I tell you, kung wala kayong malapitan, merong hindi nakikita. Amen? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos na hindi natin nakikita, na pwede natin siyang lapitan. Tumawag ka lang. Just call on His name and He is called away from you. He is just one call away from you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si David, tinawag po yan bata pa. Lumalaban po kay Goliath. Sipin mo, si Goliath, kalaban po ng bansang Israel. Pero si David ang nag-step forward para labanan si Goliath at the age of 17. 17, 18. Nasa teens po si David. The same thing, nung tinawag ng Panginoon ng mga disciples, mga kapatid, most of them are nasa teens. Kaya huwag niyong baliwalain yung pagiging teens po natin. Kasi yung mga teens na yan yung mga gwapo at magagandang anak ng Diyos. Kung alam nyo lang. Oh, tama ba mga kapatid? Kayo ang, sabi nga, kayo ang pag-asa ng bayan. Kaya wag kayong panghinaan ng loob. Kaya kayo nandito sapagkat may inihanda ang Panginoon para sa inyo.
Gagamitin kayo ng Panginoon sa pakikipaglaban. Tayo, sabi ng Panginoon, ang kalaban natin hindi po tao. Ang kalaban natin is principalities, powers, against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. That is our enemy. Ang sabi ng Panginoon, we do not wrestle against flesh and blood. Ano yung flesh and blood? Buto at laman. Ibig sabihin, hindi tao ang kalaban natin. We wrestle against principalities and powers. In the name of Jesus, binabagsak niyan ang lahat ng gawa ng kaaway. Kahit sa buhay natin, yung iba dyan, naawa sila sa magulang nila, nakikita nila, naghihirap ang magulang nila. Sabi niya, wala naman ako may tutulong sa nanay ko, wala naman ako may tutulong sa tatay ko. May maitutulong ka. In the name of Jesus, pray for your mother, pray for your parents. In the name of Jesus, manalangin ka. Kahit kabataan ka, pakikinggan ka ng Diyos. Huwag kang magpasaway, huwag kang matigas ang ulo. Amen? Gusto mong tulungan ng nanay mo, gusto mong tulungan ng tatay mo, huwag kang matigas ang ulo. Mahal mo ba ang nanay mo? Opo. Mahal mo tatay mo? Opo. Mahal ko po sila. Mahal ko po sila. O, ano ginagawa mo? Ito po, gala ng gala. Tumutulong ka ba? Hindi po. Tulog. Mahal mo? Opo. Hindi ka makakatulong dyan sa katutulog mo. In the name of Jesus, pray in the name of Jesus. Call on the name of Jesus, Lord. Tulungan mo po yung nanay ko. Wala po akong may tutulong sa kanya, Panginoon. Alam nyo, isang araw bibigyan ka ng puso na masipag. Amen. Pusong kasipagan at pusong masunurin sa magulang. Na hindi ka nagagalit sa magulang mo pag inuutusan ka. Hindi ka nagre-reklamo. Lahat ng nagre-reklamo, magsabi ng, Praise the Lord! Mabuti naman wala. Mabuti naman walang nag-praise the Lord, di ba? Amen? Praise God! Pala tayo matututo lang mga kapatid, kahit mga kabataan, matuto tayo magbasa sa Bible. Akala natin kung sino itong binabasa natin na ito. Mga kabataan po ito. Even the 12 disciples, nakita niyo si John the Beloved, pinakabata po siya, at siya yung pinakahuling namatay na disciple among the 12 disciples, si John. Ang pinakamatanda sa kanila, sabihin natin si Pedro, pero si Pedro, nung tinawag ng Panginoon, nasa 20s. Amen? They are matured. Sa edad natin na 15, 16, 17, di ka lalaban kay Goliath. Pero si David, bakit siya nagkaroon ng ganong lakas ng loob? Sapagkat bata pa si David, nag-aalaga na po ng tupa. At sa pag-aalaga ng tupa, ang laging naharap niya ay yung mga lobo. Hinaharap niya ang lobo. Hindi niya hinaharap na malakas siya, matapang siya. Hinaharap niya yun sapagkat alam niya ang Diyos ang pastol niya. Ang Diyos ang tumutulong sa kanya, ang Diyos ang nagbibigay lakas sa kanya. Kaya nasanay si David na gumamit ng slingshot, yung tirador. Amen po mga kapatid. At yun ang ginagamit niya para pag dumarating yung lobo, tinitira niya ngayon ng slingshot. Patay agad yung lobo, bagsak. At hindi sinasabi ni David na napatay ko to dahil sa galing ko, pag tira ng slingshot, di, napatay ko siya dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanya sa akin. Ang itinataas ni David yung Panginoon, hindi yung sarili, hindi po yabang. Ang galing ko kasi, matalino kasi ako, kaya ako ang panalo. Hindi. Kapatid, tama yan, pero wala kang mararating kasi puro ka yabang. Sa Diyos mga kapatid, ang mahalaga sa Panginoon, marunong tayo magpakumbaba sa Panginoon. God glorifies the humble. The world glorifies the boasters. Yung mundo, tinataas nila yung mga nagmamalaki. Ako po ang valedictorian dito. Ako po ang presidente dito. Ako po yung nag-aral sa Harvard. Yan ang gino-glorify, yan ang tinitingnan ng sanlibutan. Pero ang Diyos ang tinitingnan, mga kapatid, yung mga humble, yung mga marunong magpakumbaba. At ang sabi ng Panginoon, humble yourselves in the hands of God, and He will raise you up in due time. Kung gusto mong itaas ka, mga kapatid, magpakababa ka sa Panginoon. Sapagkat ang nagpapakataas, yun ang ibinababa ng Diyos. Kung nagyayabang ka, nagmamalaki ka sa sarili mo, ibababa ka isang araw ng Panginoon. Mapapahiya ka. Pero kung magaling ka at nagpapakumbaba ka sa Panginoon, in due time, ang sabi ng Panginoon, sa tamang panahon, itataas ka. At ang nagtaas ay hindi ikaw.
ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, ang Panginoon ay nag-aantay lang, mga kapatid. God is waiting for young men today. And He wants to raise you to be the mighty David. Amen? Lahat ng kabataan, magsabi ng amen. Mahal kayo ng Diyos. Huwag niyong baliwalain, huwag niyong sayangin ang inyong kabataan, pagiging kabataan, at gamitin sa kung anong this world. No? Sabi ng Panginoon, do not be like the world. Amen? We are not like the world. We are in the world. We are not of the world. You are of God. You are of God. You are not of the world. Do not be like the world. Huwag nating gayahin yung sanlibutan. Huwag nating tularan ng sanlibutan. Mga anak tayo ng Diyos. May tamang paraan ng kasiyahan ang ating Panginoon na ibinibigay sa mga anak ng Diyos. Amen? At ito ay isang bagay na pinapakita sa atin ngayon na katulad dito. Tingnan natin dito, no? Hinihintay lang ng Panginoon na merong maghumakbang isa lang. Sa dinami-dami ng kalaban nila, talunan sila, outnumber sila. Kasi 30,000 o 36,000 na kalaban, mga kapatid. Sila 600. O, sipin nyo 600. Anong laban nun? Pero ang hinihintay ng Diyos, meron lang isang humakbang. Mag-step forward at harapin ang kalaban. Sa pamilya natin, mga kapatid, sa mga magulang, sa mga anak, sa mga kabataan, na sa tingin mo, magulang ko, ganito, may problema sila, mag-step forward ka. Maisip mo man lang sa inyong pamilya, simba tayo sa Lord. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Step forward ka. At nirecognize ka ng Panginoon dyan kung gagawin mo yan. Amen po ba, mga kapatid? Step forward ka lang. Hindi yung nagmumukmuk ka sa isang tabi. Wala ka nang matutulong. Hindi, step forward ka. Simba tayo. Pupuri tayo sa Panginoon. Nandun ang kalakasan natin. Doon natin tatanggapin ang biyaya ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sapagkat gagawin natin ito. Sasamba tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ako naging kabataan din ako. Kaya sabi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo yan, mga kapatid. 7 years old, namatay po yung nanay ko. Ang nangyari po sa akin, dinala po kami sa mga tiyahin ko. Susana. Doon sa tiyahin ko, hindi naman masayang buhay doon, mga kapatid. Utusan ka doon. In fairness doon sa mga tita ko, mahal naman nila ako. Pero siyempre, bilang pamangkin ka, gumawa ka, kumilos ka nang hindi ka inuutusan. Naranasan ko po yun, mga kapatid. At nung time na yun, lagi akong tumatawag sa Panginoon. Yun lang ang naging sandata ko. Tiwala sa Panginoon. Hanggang isang araw, at the age of 19, 17, I think, yung age kong 17 na yun, doon mismo ako nagkaroon ng naging born again. 17 years old po ako. Sino 17 dito? Para makita ko lang yung itsura ko ng 17. Wala. 18. Si Justin? Si Dandan? Si Jirap? Si Dandan, ilang taon ka, Jirap? 18. Ganyan. Di ba? 18, di ba? Mag-18 ako nun eh. Sinugod na eh, no? Ganyan. Ganyan din ako kalaki, pero hindi ako ganyan katangkad. Ganyan matangkad yata sa akin. Totoo yun. Naging bantay ako ng shop. Yung talyer. Naririnig ko lang na nagtutugtugan yung katulad ng kinakanta natin. Naririnig ko lang yan noon. At hindi ko alam kung bakit, mga kapatid, na naririnig kong nag-aawitan papuri sa Panginoon, natatouch yung puso ko. Sino natatouch dito sa kabataan? Pag umaawit tayo sa Panginoon, sino? Sino pagka may umawit dito? Ay, nakakaloba siya. Awit. Sino ganon? Wala naman. Pero sino yung naririnig mo umaawit sa Panginoon pero parang siyang binabagbag sa kalooban niya? 17, 18 years old yan, kagaya niya kay Landa. Natatouch po ako. Kaya sabi ko lang sa inyo ito, mga kapatid, hindi posible maranasan nyo rin yung naranasan ko. Amen. Tinawag din kayo ng Panginoon. At hindi kayo i-direct ng Panginoon dun sa mali. You are not of this world. You are in the world, but you are of God.
I-guide kayo ng Panginoon hanggang sa makilala nyo ng lubusan ng Panginoon. Amen. Kaya marami na bago sa buhay ko. Nung nagsama-sama kami magkakapatid, mga kapatid, nabisto ako nung kapatid ko sa mga anak ko eh. Tawa lang sila, tawa lang sa akin. Kasi bully daw ako eh. Sabi, hindi ko alam nila. Lahat ako, hindi talaga ako namamansin. Lagi daw akong lumalabas na, pinagtatawa na nila ako, di ba? Tumugang nila, natatawa pa rin sila. Kasi hindi ko alam eh. Pag lalabas daw ako ng bahay, mga kapatid, nakagaling na daw ako. Nakagaling na ako. Tapos nakagaling na ako. Kachina. Wala akong papansinin mga kapatid. At pag may bumati sa akin, ano yan? Alin? Ha? Sungit. Oh, natatawa sila. Ako nakikinig na lang ako, natatawa ko. Sabi ko, ba ako doon? Kasi kabataan mga kapatid, binago na lang po ako ng Panginoon. Amen! Praise God, mga kapatid. Ngayon, itong araw na to, mga kapatid, tandaan nyo itong araw na to, sinasabi sa inyo ng Panginoon, kayong bawat, itong mga kabataan, tinawag kayo ng Diyos. Huwag nyo sayangin ang oras nyo. May plano ang Panginoon sa inyo. Marami kayong kaibigan, marami kayong kakilala, mga kapatid. Maaaring yung mga kakilala nyo, isang araw gamitin kayo sa kanila para may pakilala nyo ang ating Panginoon. Kung dadami kaibigan mo, para lumapit tayo, pare-pareho sa ating Panginoon. Kaya even in my college, mga kapatid, no, bago ako maging born again, napasok po ako ng fraternity. Sa UST, naging membro po ako ng fraternity po. Exclusive for engineering. Kaya yun ang iniwasan ko din nung time na yun. Pero sabi ko, nung ako nakakilala sa Panginoon, college din ako mga kapatid, sabi ko, kung nung bata pa nakilala ko ang Panginoon, sana hindi nangyari sa akin. Amen? Sana, diretso ako sa Panginoon, pero hindi po huli ang lahat. Kaya ginamit po ako ng Panginoon, tuloy-tuloy hanggang ngayon mga kapatid. Ayun, nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng mga anak, nasa Panginoon po ako. Kaya ang nagsasalita sa inyo ngayon mga kapatid ay isang kabataan. Dati. Pero ngayon, yung dating kabataan, amen? O, tinawag na kabataan. So, tinawag sila mga bata pa. Peter, pinangmatanda pero nasa age 20s. 10, 4, and 5. Ang magkabila sa daanang binabantayan ng mga Pilisteo ay mataas na bato. Boses ang tawag sa isang panig at sene naman ang kabila. Ang isa ay nasa gawing hilaga sa tapat ng Mikmas at ang isa naman ay nasa timog sa tapat ng Gibeya. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong ito. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao. Oh, everybody say amen. Amen. So, yung Philistine, makikita natin dito, yung sinasabi dyan na kung nasaan nakapwesto, yung Boses at saka yung Sene, dalawang bundok po yun mga kapatid, magkatapat. Pero, yung bundok na kinaroroonan ng mga Filisteo ay nasa taas. Di ba? Kung kayo nasa laban, ano ang gusto nyong pwesto? Yung nasa parting taas o nandito sa parting mababa? Sa taas, di ba? Parang nakikita mo lang ang kalaban. Amen? So, sa sitwasyon nila mga kapatid, sina Jonathan ay nandun sa baba. Ang kalaban nandun sa taas. So, makikita natin yung advantage nito mga kapatid, na talo po yung nasa baba. Tama ba? Matatalo yung nasa baba dahil mataas sila. Amen po? So, lamang kaagad ang kalaban nila. Pero still, si Jonathan, hindi po nawala ng pag-asa. Ang sabi ni Jonathan, tingnan nyo kung anong sinabi ni Jonathan sa verse, ulitin ko, doon sa verse 4, di ba? O 5. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, doon sa armor bearer niya, sabi niya, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteo ito, natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh, at walang makakahadlang sa kanya. Dito tayo tumi mga kapatid. Alam nyo, mahirap mag-suicide, hindi ka mag-suicide. Pero kung alam mo, tinawag ka ng Diyos para pumunta doon, sundin mo. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Gawin mo. Kasi ibig sabihin, tutulungan ka ng Diyos. Doon sa sitwasyon na yun, hindi sasabihin ni Jonathan na labanan natin siya kung hindi siya nagtitiwala
sa Panginoon. Andun yung tiwala sa Panginoon, tutulungan tayo. Hindi question yung marami o kaunti. Hindi question yung dadalawa lang tayo, paano tayo lalaban doon? Hindi question po sa Panginoon yun. Kapag gusto kang iligtas, gusto kang panalunin ng Panginoon, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Amen? Ano mang problema natin, hindi question mga kapatid kung malaki ang problema natin o maliit. Nasasabihin ng laki ng problema ko, hindi ako matutulungan ng Diyos ngayon kasi sa sobrang laki ng problema ko, hindi ako matutulungan ng Diyos. Hindi ko mga kapatid. Ang Diyos kaya kang tulungan, gaano man kalaki o kaliit ang problema mo. Sometimes tayo, pag may mga masakit tayo sa ulo o masakit ang tiyan natin mga kapatid, sabi natin, kaya na natin to, kaya kong labanan to. Hindi na tayo tumatawag sa Panginoon. Nandiyan sa Panginoon yung cancer, diabetes, heart attack, tinatawag natin sa Panginoon. Pero mga lagnat-lagnat yan, mga kapatid, medical lang yan. Ay hindi, paracetamol lang yan. Hindi, tumawag ka sa Panginoon. Walang malaki, walang maliit sa Panginoon. Kahit sa sitwasyon na to na kailangan mo siya ngayon, kay maliit, kay malaki ang problema mo, kaya kang tulungan ng Panginoon sa sitwasyon mo. Amen! Ganyan po ang ating Panginoon. Kaya si Jonathan, mga kapatid, nakita niya na lamang ang kalaban, pero sabi niya, natitiyak ko tutulungan tayo ng Diyos. Sapagkat sa Panginoon, walang konti, walang marami. Walang mahina, walang malakas. Why? Because it is not by power, not by might, but by the Spirit of God. Yung tiwala natin sa Panginoon, yung pag-asa natin sa Panginoon, natutulungan po tayo. Hindi niya tayo pababayaan. 7. Sumagot ang tagadala niya ng sandata. Kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako, anuman ang mangyari. Everybody say amen. Ang sabi diyan, kasama ninyo ako, anuman ang mangyari. Tingnan niyo mga kapatid Sa English, do all that is in your heart. Go then. Here I am with you according to your heart. Yun ang sinabi ng armor bearer ni Jonathan. Gawin nyo ang nasa puso nyo. Nandito ko. Ang sabi dito, kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako, anuman ang mangyari. Anuman ang mangyari. Matalo, manalo, ano man ang mangyari, kasama mo ako. Hindi yung matalo, hindi mo ako kasama. Manalo, kasama mo ako. Hindi, matalo, manalo, kasama mo ako. Do according to your heart. So dito, yung salita nung kabataan na yun, mga kapatid, na gawin mo kung ano nasa puso mo. Bakit na sinabi yung kay Jonathan? Sapagkat si Jonathan is a leader who leads with his heart and follow the Lord. Nakala mo ba mga kapatid? Nagli-leader siya according to his heart. Yung ayon sa puso niya. With his heart and following the Lord. A leader that loves God, yan ang marunong, yan ang mag-i-inspire. Ang kailangan natin dito yung leader na marunong magmahal sa Diyos. Maging sa mga magulang, sa mga kabataan, mga kapatid, alam nyo, i-pray nyo sa Lord na sana magulang nyo ay marunong magmahal sa Diyos. Because if you love God, He will lead His children para sa Panginoon. This is a leader. Leader with a heart following God. At sila ang nag-i-inspire. Alam nyo ba mga kapatid sa verse 36, minsan sinabi rin ni Saul yan. Sa 36, verse 36, sinabi ni Saul sa kanyang mga tauhan, mamayang gabi, lulusubin natin ang mga Pilisteo at lilipulin natin sila hanggang sa mag-umaga. Wala tayong ititirang buhay sa kanila. Sagot ng mga tao, sagot nila, kayo po ang masusunod. Yan. Kayo po, kung sa akala mong mabuti sa iyo, para bang, at tingnan nyo yun, alam nyo yun mga kapatid, yung susunod sila pero half-hearted. So, akala mo. Iba yung, sa English kasi yun mga kapatid. O, pag kinumpare nyo yung dalawa, ito sa, kay Jonathan, tingnan yung pagkakaiba ng mag-ama. Kay Jonathan, ang sabi ng armor bearer niya, nung yayain niya, isa lang to, hindi to marami. Isang tao lang ang niyaya niya, yung armor bearer lang niya. Halika, lusubin natin. Dalawa lang sila eh. Lusubin natin. Labanan natin tong Filisteo na to. Nag-step forward siya eh. Di siya natakot. Labanan natin to.
Oh, ano sabi dito mga kapatid? So his armor-bearer said to him, Do all that is in your heart. Go then. Here I am with you, according to your heart. According to your heart. Si Saul. Tingnan natin si Saul. Kung ano sabi. Now Saul said, Let us go down after the Philistines by night and plunder them until the morning light. And let us not leave a man of them. And they said, to sagot, marami to mga kapatid. Sabi niya, do whatever seems good to you. Do whatever seems good to you. Ano nawala? The heart. Because si Saul, kinukondem ng puso niya. He is not leader with the heart. He leads with the flesh. Lagi siyang merong dahilan, lagi siyang merong katwiran, lagi siyang tinitingnan. Sabi niya, 600 men. Kalaban, 30,000. Oh, halo tayo. It's not with the heart. Kung may heart ka, marami tayo, konti tayo, ako, haharap doon. Because I believe in God. Pero siya, kinukondem ng puso niya. Wala kang magagawa, talunan ka. Wala kayong magagawa, talo kayo. Tignan nyo, nagsalita yung priest. Sumanggunin tayo sa Panginoon. Half-hearted talaga sila. Eh si Jonathan, nung sabing, lusot tayo! Do what is in your heart, according to your heart. I am here with you, according to your heart. Kung ano nasa puso mo, yung tiwala mo sa kapwa mo, di ba? Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Kahit na mahina ang loob niya, kung may tiwala ka dyan, lumalakas ang loob niya. Nandiyan mo ba tayo? Everybody say amen. Parents, makinig tayo dito mga kapatid. Hindi lang po ito kabataan, pati parents. Dito natin makikita, we are leading our children. Tama po? This is how we lead our children. With the heart. With the heart. And we follow the Lord. Parenting, yung pagpe-parenting natin, pagpasunod sa natin, sa mga anak natin. That is not a hard work. It's not a hard work. It is a hard work. Hard work. Hard work po yan. Anong ibig sabihin ng hard work? Kausapin mo anak mo, heart to heart. Heart to heart. Hindi pabayaan mo lang anak mo, heart to heart. Pakita mo yung puso mo sa kanya, bakit mo ito ginagawa sa kanya. Bakit mo siya, ipakita mo sa kanya, bakit hindi tama itong ginagawa niya. Ipakita mo yung puso mo sa kanya. And then his heart will understand your heart. Amen? That's the leader. Kapag nakita nakita natin ang leader, may pagmamahal sa Diyos, and he lead with the heart, mga kapatid, and follow the Lord, that's what we follow. Doon tayo na-inspire. Ako, ito example lang to, hindi sa ako bida dito, mga kapatid. Yung tiyo ko sa Baras, yung, alam niyo naman yung pastor yun, di ba? Hindi ko siya tinignan as tiyo ko. Tinignan ko siya as a leader in the church, as ginagamit ng Panginoon. Pag tayo natuto, mga kapatid, na we follow the Lord with the heart, mga kapatid, lahat nasa puso natin. Hard work, magkakaaramdaman kayo ng anak mo. Nai-inspire po sila sa iyo. And they will follow you. We lead with the heart. Nagli-lead tayo, nagpe-parent tayo with the heart. Parents, everybody say amen? Amen. Pagdating sa children natin, yun nga, hard work yan. Hindi yan hard work. Hard work. Kaya talagang dadamdamin mo, dadalahin mo yan sa puso mo. So, even though kapag tayo nangaral sa kanila, nagsalita tayo sa kanila, it is with the heart. Hindi basta nagsasalita lang tayo na hindi natin iniisip. Hindi lang iniisip. We pray. We pray to God na, Lord, ano po ba ang salita na kailangan ko? Bigyan mo po ako ng salita na tatanda na pag sinabi ko sa anak ko, tatatak ito sa puso nila. Hindi doon sa galing mo bilang magulang. Even that simple word, mga kapatid, comes from the Lord.
Ito hindi ko, sabi ko sa inyo mga kapatid, sinasabi ko ito because I'm doing for my family. When I talk to them, I pray before I talk to them. Lord, bigyan mo po ako ng ano pong salitang sasabihin mo sa kanila. Hindi sila magagalit sa akin. Hindi sila tatampo. Kung magtampo man sila, Panginoon, kontrolado mo. And I speak from my heart to them. Ipakita natin yung puso natin sa kanila. O, alam niyo, huwag tayong mahiya. Ewan ko lang ha, wala akong alam sa inyo mga kapatid, pero sabi ko nga mga kapatid, ako dati ako malupit sa mga anak ko. Malupit ako dahil pinanganak akong lumaki sa malupit din na magulang. Okay, narinig ng mga anak ko yung kwento nung kapatid ko. Kasi alam niyo, purihin ang Panginoon. Isa pa ngayon sa nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi yung kuya ko na hindi pumupunta dito. Biglang sumulpot doon sa bahay namin. Akala ko hindi na. Kasi pag nag-usap kami ng tito, ng kapatid ko, sabi niya sa akin, baka masama ang loob sa'yo, galit sa'yo, kasi pag nagsalita ka, parang ang pastor. Alisin mo naman yung pagiging pastor mo, ginaganon-ganon ako. Kaya sabi niya, parang mag-humingi ka ng tawad, para umano siya. So sabi ko, wala akong maisip mga kapatid na sinabi sa kanya. Pero alam ko kasi, kami magkakapatid eh. Alam ko pag nakita kami, kung ano masama ng loob ko, o niya sa akin, wala lahat yun. Nangyari ko yun. Bigla na lang ako sumulpot. Bigla na lang ako sumulpot. Yung kuya ko sumulpot. Nasa opisina ako mga kapatid. Akala ko mali pa ako ng basa. Nandito na si, Kaya alam nyo, halos maiyak ko. Sobrang tuwa ako. Ay, thank you Lord. Sabi ko, purihin ng Panginoon. Kasi nagpipray ako sa Panginoon na pumunta man lang pumunta. Nung pumunta siya mga kapatid, sino ang pinasalamatan ko? Ang Diyos. Kasi sa Kanya ako humingi ng tulong. Yun po mga kapatid, iisipin nyo, binagro yun mga kapatid. Biglang pumunta sa bahay. Ang negative yun talaga mga kapatid. Kasi hindi talaga. Salita, titingnan ko. Paano kung dedo na si daddy natin? Hindi rin siguro makakapunta. Isipin mo yung sama ng loob sabihin sa'yo ng kapatid mo na kahit dedo na yung hindi siguro, hindi ako makakapunta doon. Kaya inisip ko, parang galit talaga, sama ng loob. Biglang pumunta ng bahay. Dumating mga kapatid. Kaya praise the Lord. So, it is a miracle mga kapatid, di ba? Amen. Inisip ko, pupuntahan ko ba siya? Puntahan ko sa Laguna para maghingi ako ng tawad kung may nagawa man ako. Pero hindi nangyari mga kapatid. Nakita kami. Pinakita ko sa kanya na sinabi ko sa kanya, hindi ako nahiya. Nagbibiruan kami sa sasakyan. At yung iba, saka na lang. Sisir ko lang para makiano natin. So, sa parents mga kapatid, huwag kayo mahiya. Alam ito, sinisir ko yung naranasan ko eh. Kasi dati talaga ako nahiya. Yung ipag-pray ko yung anak ko, nahiya talaga ako dyan. So, baka mamaya nakaganyan yung pinag-pray ko yung anak ko, tapos nakaganyan yung anak ko. Baga, pray na pray ako mga kapatid sa Hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name, the welcome! Tingin ko, ano ba to? Hindi, alam mo, yun yung struggle ko eh. Sabi ko, hindi, kahit na nakakahiya. Pray ko, sige na. Tinitingnan ko, ayan, parang natatawa siya mga kapatid sa umpisa, pero hindi na sila natatawa. Nakayuko na rin sila mga kapatid, ako yung nakatawa. Hindi, joke lang. Nakamahal niyo ba mga kapatid? Hindi lang doon. Kahit yung pagkakausapin mo sila, with the heart. Minsan maiyak ako. Kasi hindi ko sinasabi sa kanila, mahal ko sila eh. Hello? Sino nagsabi ng harapan doon sa anak, mahal kita? Anak, mahal kita. Sino? It's hard. Hard to say. It's complicated. Wala, di ba? Ay! Gising! Luto! Bangon! Ano ba? Ganyan, di ba? Mga mayor tayo, di ba? Puso! Medyo ganyan na. Sabi ko, alin kayo, usap tayo. Uli ka. Yan. Galit ako, pakita kong galit ako, pero at last, sinasabi ko yung nasa puso ko. Ganito yan. Mahal ko kayo. Mahal namin kayo.
Para. Amen. So, we lead with the heart. Kaya may iba yung magulang. Kaya sabi ko, alam nyo, isipin nyo magulang ang mga kapatid, lumaki po akong bugbog sarado. Munti ko lang, mabugbog sarado yung anak ko mga kapatid. Nung sinimulan ng panganay, pinangalawahan nito, ligtas na yung isa. No, kasi ito, nakaranas ng konti ito eh. Kasi ito, nakaranas ng konti. Pagdating doon, wala na. Sabi ko, ba na to? Kailan dumating? Nung dumating sa atin, ang grace ng ating Panginoon. Amen! Kaya may time pa mga kapatid, may oras pa. Huwag tayong mahiya sa anak natin na ano mga pinagkagawa nyo dyan ha? Ayusin yung buhay nyo ha? Huh? Hindi ganun. Kausapin natin, heart. Amen? Kung ako mali, sabihin mo. O gano'n, di ba? Maging tayo. Kasi magulang mga kapatid, hindi naman tayo yung magulang na laging tama. Do not be like the world. Sa world kasi mga kapatid, pag matanda, ngayon, kahit naman yung matanda na yun, talaga naman mga kapatid. Bata-cha-cha-cha-cha. Bata-cha-cha-cha-cha. Porot. Di ba? Alam niyo na yung porot? Nagkaroon. Porot. Patatatatata. Amen? So, yun. With the heart. So, sabi nung kabataan na nanililid ni Arnold Barrett, sabi niya, do according to your heart. I am here with you according to your will. Amen. Ikaw ang gagawing example ng anak mo. Ikaw ang gagawing inspirasyon ng anak mo. Amen. Amen mo ba? Ako, minsan nagtataka ako doon sa mga sumasali sa boys. Sino gusto sumali the boys dito, mga kapatid? Si Dana Jane, muntik na daw yan. Ay, hindi pala. Hindi, kasi ang napapansin ko sa kanila, yung mga yun ang mga nag-i-step forward. Kasi galing sila sa mahirap, mga kapatid eh. Tama lang yung ABS-CBN, pinili yung mga mahihirap eh. Kasi meron mga nag-step forward. Talagang gusto na tulungan yung anak nila, mga magulang nilang naghihirap. Sabi niya, bakit gusto mong kumakanta ako para sa pamilya ko? Dahil ang nanay ko ay walang hanap buhay. Kaya awit ako. Kasi nakikita nila yung magulang nila. Inspirasyon nila ang magulang nila. So tayo mga kapatid, nasa Panginoon, tayo tinuturuan yung paano ang puso. It is also, sabi ng Panginoon for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So paano tayo niligtas ng Diyos? Out of His love. Dahil sa puso, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang mga magulang, dahil sa pag-ibig natin sa anak, ginagawa natin ang lahat para sa kanila. Pinataguyod natin sila. Ginagawa natin ang lahat. Sinusuportahan natin. Pinibigay natin para sa ikabubuti nila. Yan ang magulang. At hindi lang yung financial, kundi madala din natin sila sa Panginoon. At tayo ang muna doon. Hindi yung ma, saan ko ta? Dito lang ako, tutulog ako dito. Pagod ako. Kaya, simba na doon, simba. Hindi po mga kapatid, ikaw ang manguna. I-lead mo ang anak mo. Saan ka nakakita ng tupang walang pastol? Di ba? Sabi ng mga tupang walang pastol, hindi alam. Pero kung may pastol yan mga kapatid, halika dito. Nakatingin na lang yun doon sa doon sa pastor, doon lang nakatingin niya. Lumiko yung pastor, liko din siya. Kumaliwa, kaliwa din siya. Pero pag walang pastor, ano sabi nung tupa? Puro liko, kanan, kaliwa, kanan. Puro lakad niya, puro kaliwa, kanan. Kaya lakad lang yung tupa. Imbis na lakad diretso mga kapatid, dahil marunong yung pastor sabi. Alam niyo gusto ko sabihin mga kapatid? Amen? Di alam, walang direksyon. Verse 11, tuloy po natin ang binabasa po natin, verse 11, 14, 11, nasa na po tayo?
At, so after sabihin ni Jonathan, halika, at sabi nung armor bearer, sige po, with the heart ha, ayon po sa iyong puso, kasama mo po ako, ayon sa iyong puso. Oh, at lumakad na silang dalawa, nang matanaw sila ng mga Pilisteo, sinabi ng mga ito, hayun, naglabasa na sa lungga ang mga Hebreo, at hiniyawan nila sina Jonathan, halik kayo rito, at may sasabihin kami sa inyo. O, di ba? Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, sumunod ka sa akin, niloob na ni Yahweh na sila'y mahulog sa kamay ni Israel. Kasi ang sabi ni Jonathan, mga kapatid, dito tayo. Sabi doon sa kasama niya, ito makikita natin dito yung sign ng Panginoon. Pag tayo nagpakita dito, at sinabi sa atin ng mga kalaban natin, sabi niya, hintayin nyo kami dyan. Pupunta kami sa inyo. Huwag tayong gagalaw. Steady lang tayo. Hintayin natin silang dumating. Pero pag sinabi nila, halika kayo rito, pupunta tayo. Sapagkat ibinigay na sila sa atin ng Panginoon. Sa mata ng Diyos, mga kapatid, ikaw yung lulusog. May panalo ka? Wala. Wala po. Maraming tao, dadalawa lang kayo, lulusog kayo, sasabihin mo doon sa, kumbaga sa isang gaan tapos dalawa kayo, sumuko na kayo, napapaligiran namin kayo, hindi mo kayang gawin yung kapatid, dadalawa lang kayo parang nakakaloko doon. O, nakuha niyo po ba? So, ito makikita natin yung way ng Panginoon. Merong method, merong paraan ng Diyos para magtagumpay ang anak ng Diyos. Amen? Kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, merong paraan. Hindi paraan ng sanlibutan na kailangan marami tayo para i-outnumber natin sila, talo sila sa atin. Hindi po, yung tiwala natin sa Panginoon. Ano ba ang meron tayo dyan? Ano ba ang meron sa atin? Sabi ng Panginoon katulad kay Moses, Lord, baka hindi sila maniwala sa akin. Kasi sasabihin nila, patunayan mo sa amin na nakita mo ang Diyos, di mo naman siya nakita. Hindi lang paniwalaan. Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Ano ba yung hawak mo, Moses? Tungkod po. O, tungkod. Tungkod lang, mga kapatid. O, sige. Yung tungkod. Ano ibig sabihin ng tungkod na yun? Gagamitin ng Diyos kung ano yung hawak mo. Itiwala mo sa Diyos yung hawak mo at gagamitin ng Diyos yan para ipakilala niya ang sarili niya. Amen. Sa atin, yung simple word natin na itiniwala natin sa Panginoon, mangyayari yun. Naalala ko nung minsan, mga kapatid, ito, naalala ko ulit ito. Nung pumunta kami ng Morong, ewan ko, prinactice ko yung faith ko sa Panginoon, mga kapatid. May papalog kami sa Morong. Baras ha, Morong. Tara, puntahan natin sila Pastor Orion Napalog natin. Kaso wala kayo pamasahe. Ano lang, konti lang, yung kulang yung pamasahe namin. Sabi niya, paano na yan? Sabi, kulang itong pamasahe natin, papunta lang ito doon. Sabi ko, ako yung salita. Hindi, punta natin, sige. By faith tayo. Kakabalik tayo. Oh, hindi ko alam kung anong by faith baka yung pagdating doon, may bibigay sa amin. Pagdating namin doon, nakarating kami. Nung pauwi na kami, mga kapatid, naghihintay kami. Wala man lang nagbulot ng pera. Wala ba akong nagbigay ng pamasahe? Wala eh. Sana yung by faith. Sabi ko, hindi yun by faith. Maglakad tayo pa uwi. Naglakad po kami, mga kapatid. Lakad po talaga kami. Nakarating kami sa highway. Yung highway yung sa may kabayo, di ba? O bangkal, di ba? Mahaba yun. Diretso yun. Kaysa magpagano-gano ka. Diretso kami, lakad kami. May dumaan ng jeep, mga kapatid. Sabi, oy! Ginano lang namin, mga kapatid. Pag gano'n namin, tumigil agad yung jeep. Sabi, oy, tumigil, oh. Bakit kaya? Lakad pa kami gano'n. Ay, teka, hindi, pwede na yung sumakay. Nung tatakbo ka, nung nagano'n kami, umandar ulit. Sabi, oy, teka. Tumigil na naman. Lakad na naman kami gano'n. Ay, wala na. Tumigil ulit. Oy, teka, natin. Umalis na. Tumuloy na. Ginano na namin. Sige na po. Ano ibig sabihin na, mga kapatid? Hindi ko nabantay salita ko eh. By faith po talaga. Kasi bibigyan kami ng sasakyan, hindi pala kami bibigyan ng pamasahe. Merong dadaan na pag gano'n namin, tumigil. Kaso nga, hindi namin alam. Ba't tumigil yun? Minsan yung blessing, nawawala eh. Kasi yung hindi tayo nakahawakan dun sa sinabi ng Panginoon. By faith nga eh. Parang biro ko lang kasi alam niyo mga kapatid, actually, it's not our faith. It is God's faithfulness. Even though I'm not faithful, but God is still faithful.
Sometimes nagkakamali tayo. Tingnan niyo mga kapatid, lagi tayo nagkakamali. Wala namang, hindi, yes, I believe hindi tayo perfect, but we are perfect in our spirit. Huwag natin kalimutan yun. Pag sinabi natin hindi tayo perfect, ang tinutukoy din yung bless. But we are perfect in spirit because we are born again. We are a new creation. Our spirit is reborn. We have resurrected spirit. That is perfect. Clean. Amen. We are cleansed by the blood of Jesus. Oh, amen po. Walang, hindi tayo perfect. Pero, kaya nga, pag tayo hihingi sa Panginoon, para ang nagiging question kaagad natin yung ginawa nating mali. Ay, mali ako. Ano yun? That's, yung guilt, yung condemnation, yung kaaway. Lord, I condemn this. Oh, nakuha niyo po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, hindi tayo pinakikinggan ng Lord ayon dun sa sinasabi natin. Pinagpapala tayo ng Panginoon ayon sa katapatan niya sa atin. Tapat ang Diyos sa atin. Kayang pihitin ng Diyos yan kahit na sabihin mo, talunan ka, wala nang magagawa. Kayang pihitin ng Diyos ang imposible para maging posible. Amen na siya, amen. Kaya akala mo, imposible na. Just stand still. Nagmadali siyang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Filisteo. Bumabagsak ang bawat makaharap niya. Ay, hallelujah, praise God. Tingnan niyo mga kapatid, ha? Dalawa lang po ito. Nilusob nila, ang bawat makaharap nila bumabagsak. Amen. Sino nakikipaglaban sa kanila? Ang Diyos. Nagmamadali siyang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Pilisteo. Bumabagsak ang bawat makaharap niya at ang mga ito'y pinapatay naman ng tagadala niya ng sandata. O, ayun pala yun, ano? 20 at ang napatay nila sa pagsalakay na iyon sa may kalahating ektaryang pinaglabanan nila. Malawak po itong labanan nila, mga kapatid. Pwede pang maghabulan to. No? Nasindak ang mga Pilisteo, maging ang mga nasa lansangan, gayon din ang mga nasa kampo. Nayanig ang lupa at hindi nila malaman ang gagawin. Nakita ng mga kawal ni Saul sa Gibeah ang pagkaagulo sa Pilisteo. Tingnan niyo dito mga kapatid. It takes only 2 men to defeat the 6, kung ilang libo yung mga tao nakalada enemy. It takes only 2. Parang na-imagine ko mga kapatid, ano? Sipin mo, bawat humarap kay Jonathan, pag gano'n niya, boom, bagsak. Si yung armor bearer, tagapatay eh. Pag gano'n ulit, bagsak, yung armor bearer, patay, boom. Kasi hindi nakikipaglaban yung kabataan, di ba? Ang may espada, si Jonathan, pag yun, tumba na. Tagapatay na si... Kaya dami na napatay. 20 ang unang-unang napatay agad ng 2 tao. Amen? At iyon ay narinig ni Saul. Sabi, nagkakagulo na sa lahat sila. Nagkagulo sa buong kampamento ng Pilisteo. Yung kalaban, nagkagulo na po sila. Dito natin makikita, mga kapatid, makinig tayo, no? If you take even a small step at nagtiwala kayo sa Panginoon, yung small step na yun, mga kapatid, magiging big step para talunin ang kaaway. Kung nag-take ka ng step pero hindi ka nagtiwala sa Diyos, walang tiwala, wala kang tagumpay. Mag-take ka ng step with faith, with trust, yung may tiwala ka sa Panginoon. Amen? Gawin mo ang mga bagay na yun with yung ginawa mo yun, nakasama mo ang Panginoon, alam mo na siya ang nag-lead sa'yo, at makikita mo ang tagumpay mo. Makikita mo ang blessing mo. Because the Lord will deliver you. Doon sa tiwala mo at doon sa step out of your faith. Yung pananampalataya mo, hindi mapapahiya, mga kapatid. Kahit na ito, sa tingin mo ay napaka-imposible. Why? Because the promise of God
is I will never leave you nor forsake you. Amen. Ulitin ko dito tayo tumingin. It takes two to defeat. It took only 2 men to defeat. At anong idea nito sa atin? Dito tayo tumingin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, where there are 2 or 3, no? Together in my name, I am there in the midst. Kaya nga, saan tinutukoy yung 2 or 3 gathered together? Yun yung pagtitipon-tipon ng anak ng Diyos. Kapag tayo may problema, hindi tayo lalayo doon sa environment na naroon ng mga anak ng Diyos. Kasi nandoon yung lakas. Sabi ng Panginoon, where there 2 or 3. Napakaliit lang yan, mga kapatid. Hindi sinabing where there are 50, 10. Kaya ang sabi niya, 2 or 3, the smallest plural. Diba? Smallest plural, 2 eh. Yung 1, hindi na plural yung singular. The smallest plural, 2. 2 or 3, I am there in the midst. Yung pagtitipon-tipon natin ng ganito, mga kapatid, yung environment, hanapin mo kung nasaan yung environment na naroon ang ating Panginoon, na nagtitiwala sa Panginoon. Doon ka lalakas. Ito yung physical assembly na tinutukoy ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together. Ang tinutukoy nito is yung assembly ng church, yung pagtitipon-tipon natin, pagsasama-sama natin, na kahit anumang problema meron sa inyo. Ito, katulad nito, mga kapatid, we prayed for kay Brother Hussein, di ba? Nakita nyo si Brother Hussein. Alam nyo, dumating kami doon nung last week, di ba? Last week pa, di ba? Dumating kami doon, ano siya, ang RS ba yun? GS? Ang GS niya, mga kapatid, is 6 to 7. 6 to 7. Tapos bumaba pa po yun hanggang 5 and then 3. Kaya nagpumirma na po kami doon ng waiver na kahit anong mangyari, wala na kami sisisihin kasi ayaw na namin siyang kung ano ikabit doon sa kanya, kung ano man, anong gusto nilang ilagay doon para i-save. Si Daddy nag-waiver na po kami. Pero alam niyo, ito yung miracle, mga kapatid. Yung panalangin natin sa Panginoon. Kung dumating noon 6 to 7, kahapon galing kami rin, mga kapatid. Nasabi ng doktor, 7 to 8 na po. Makatusa, umidilat na po siya. Hindi na po siya nakakapagsalita. Nagre-response, maganda daw yung response nung katawan ni Daddy doon sa gamot. Kaya purihin ang Panginoon. No? Yung pag-pray, kaya it's not actually the prayer. It's actually God's blessing doon sa prayer. Yung itiniwala mo, yung pinanalangin mo. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid. No? Ang nais ng Diyos, talagang yung tiwala natin sa Panginoon. Kahit na anong hirap, ano bang sitwasyon sa buhay natin, mga kapatid, kung kabataan ka man. Ako naisip ko, yung mga kabataan, mga kapatid, na nag-i-struggle ngayon, maaari nag-i-struggle sa magulang, nag-i-struggle sa buhay nila, sa kahirapan nila. Alam nyo, ang tanging advice ko sa inyo, tumawag kayo kay Lord. Tumawag kayo sa Panginoon. Don't try. Trust in the Lord. Don't try it. Trust. Mag-trust talaga kayo sa Panginoon. At yung sinasabi dito, yung gathering together. You know why we gather together? Because the church is the place where we receive His blessing. Dito natin tinatanggap yung blessing ng Panginoon. Dito natin nasusupungan. This is the place where we found our inheritance in Christ. Amen. Alam nyo, hindi po ito organisasyon, mga kapatid, na pag nagkagalit tayo, bahala ka na. Dikolor, yung hiwalay ang puti sa dikolor. Hindi po ito organisasyon, mga kapatid. Relasyon po natin to sa Panginoon. Amen. Kaya meron tayong ginagamit ng Panginoon sa atin. Merong leader, merong pastor na nangangalaga po sa atin at ginagamit ng Panginoon. At yung leader na yun, tingnan nyo, kung siya ba ay gumagawa sa puso, with the heart, and following the Lord, mahal ba niya ang Diyos? Ginagawa ba niya? The same thing. Just follow. Yung magulang nyo, tingnan nyo. Kasi sila yung maglilid sa inyo eh. Tandaan nyo, mga kapatid,
doon sa environment, hanapin natin yung environment. Kaya puri ako kanina dyan mga kapatid, hindi sa pag pinupuri ako ang Panginoon, ginuglory ko ang Panginoon. Yung kanina, nag-start pa lang tayo kanina. Ito, testimony ko to sa atin mga kapatid. Yung opening tayo, di ba? Anong kanta niyo, yung opening? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo, yung isang lang, gumano lang siya mga kapatid sa akin. Tumarak na kagad sa puso ko. Halos parang gusto ko nang doon umawit. Doon ko na gusto ibuhos lahat ng pagsamba ko sa Panginoon. Amen. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, alam niyo, hindi naman nila pinagpaplan. Kumbaga sa ang ibig kong sabihin mga kapatid, doon sa choir na ginagamit ng Panginoon. Huwag natin silang tingnan natin yung Diyos na nagpapagalaw sa kanila, nagbibigay sa puso nila na umawit sa Panginoon. Everything is for God. Tayo mga kapatid, tayo ay tinawag ng Diyos, no? Lahat tayo tinawag ng Diyos to give glory to Him. Tinawag tayo ng Panginoon. Hindi para magmalaki tayo sa sarili natin, magyabang tayo kung ano-anong gawin natin mga kapatid. We are not like the world. Hindi tayo katulad ng sanlibutan. We are of God. At ang pangako sa atin ng Panginoon, babalik ang Panginoon sa atin, kukunin kita. Kukunin tayo, dadalhin tayo ng Panginoon doon sa kalangitan. At yung sabi ng Panginoon, hindi mo may kukumpara yung hirap dito. So, sa kagalakan na inihanda sa iyo ng Panginoon doon. Paalala ko sa inyo mga kapatid, so ito, this week, no? Hindi natin kailangan na mag-depend sa paraan ng sanlibutan. Amen? Hindi natin kailangan. Ang kailangan na para magtagumpay tayo o saan mang plano natin. But you can trust the Lord's blessing upon little things that you have. Kung ano man meron ka. Amen? Ano man meron tayo? Yung salita ng Diyos na binigay sa atin ng Panginoon. Itiwala mo sa Panginoon. Maging sa pagkukuminyo natin, yun nga, sabi, God uses little things. Little things. Alam niyo, ito lang, last na lang mga kapatid. Naisip ko lang ito kanina. Yung mga little things, di ba ginagamit ng Panginoon little things? Sabi ng Panginoon, God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the mighty. Tinawag niya yung mga walang kwenta para hiyain yung mga may kwenta. Tinawag niya mga mahihina para hiyain yung malalakas. Amen? So, God uses little things, mga kapatid. At na-realize ko mga kapatid, yung mga little things na yun pala mga kapatid, yung mga ini-ignore natin. Diba? Tulad dito, communion. Little things lang yan mga kapatid eh. Pero, ini-ignore natin. Eh, ano naman yan? Communion lang naman yan. Kain-kain. At isa pang napansin ko sa little things mga kapatid, pinatatamaran. Tsaka nakakaantok. Totoo lang. Practical, ha? Makinig tayo, practical. Ano nakakapagod? Ano nakakagandang gawin? Yung umupo kayo dyan, o yung tumayo kayo dito? Anong simple? Yung umupo kayo dyan, o yung nag-share kayo, nag-preach kayo dito? Okay, naku po, simple things yan, di ba? Pero yung simple things na yan, pag hindi nyo inunama, nakakaantok yan. Practical things, another practical things. Sa bahay. O dito tayo, alam na natin sa bahay. Ano ba sa bahay mga kapatid? Ano mga little things doon? Na nakakatamad? Maghugas ng pinggan. Magwalis. Sabi niya, magwalis ka nga. Little things. Sabi niya, maghugas ka nga. Nakakantok. Little things. But little things, God uses little things. Anong maganda? Yung mga laga ng tupa, kagaya ni David, this is little things. O yung maging sundalo ka ng bansang Israel. Yung mag-alaga ng tupa.
Kaya nung makita nung kuya, si David, sabi niya, umuwi ka na nga doon. Alam kong gusto mo eh. Gusto mo na naman manood. Umuwi ka doon. Alagaan mo yung tupa ng tatay. O naka niyo, parang may tinataboy-taboy lang. Pero hindi. Yung ginagawa niya ng pangangalaga ng tupa, yun ang gagamitin ng Panginoon sa kanya. Sapagkat doon sa pangangalaga niya ng tupa, natutunan niya ang Diyos. Eh alam niyo mga kabataan, nandiyan po ba kayo mga kabataan? Kahit sa paghuhugas, mag-pray kayo kay Lord, Lord, tinatamad ako. Pero Lord, alam ko, sabi nga ng Panginoon, when you work, work as unto the Lord, and the Lord will reward you. In practical speaking, sa totoo lang, doon sa mga estudyante na namang problema na stress, ito ang magandang, hindi mo kung ano to, trivia. Yung stress, anti-stress na ginagawa is to wash the dishes. Yes, stress ano yan, anti-stress yan. Pag ikaw stress na stress, bigla kang naghugas mga kapatid, tapos naramdaman mo yung lamig ng wow, hallelujah! I am free! Meron pa ba dyan? And then, pawis-pawis ka na, ginaganahan ka na ngayon, mga kapatid. Kanina, tatamad-tamad ka eh. Walis-walis ka na doon. Hoy! Yee! Pag nag-stress free ka na, mag-review ka ngayon sa exam, wow, fresh na fresh ang isip mo. Hindi dahil sa napagod ka, kundi nawala yung stress mo. Ito po yun. Siguro naman, mamaya, marami akong bumukas. Sabi niya, kumain muna kayo. Sino pa? Kain kayo lahat? Lagay niyo lahat ng hugasan dito. Hugas. Oh. Amen? Kasi gagamitin kayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Saan, pastor? Maghugas. Hugas. Pero at least natuto kang maglinis. Di ba? Natututo kang maglinis, nagkakaroon ka ng concern, responsibility, sense of responsibility, hugas dito. Kailangan wag na iwanang may sabon. Kailangan, minsan, di ba, pag naghugas tayo, minsan, may natira pa nakaipit na kanin. Sino naghugas na doon? Tinugasan yung tinidor, tapos may dalawang kanin doon ng kapatid na kayo. Sabi ng kanin, sabi, di ba? Kasi naghugas ka nang wala sa loob mo. Yan, ganyan. Kaya pag tingin mo, may mantika pa. Di ba? Yung sense of responsibility mo, nagiging mature ka. At, alam niyo mga kapatid, kapag ginagawa niyo yan, yung pag nagsasalita ang Diyos sa inyo, malakas, naririnig niyo, malakas. Papakinggan mo siya. At, alam niyo yung nararamdaman niyo, yung comfort. Amen? Kaya sabi ng Panginoon trust the Lord whatever things you have. Ano man meron ka dyan, pag tiwala mo, gawin mo yan sa may tiwala. So number 1, seek the Lord. Diba? Hanapin mo ang Panginoon lagi. Pangalawa, commit to the Lord kung ano mang meron ka ngayon. Kasi ang laging tanong ng Panginoon, Lord, ano bang magagawa ko dito? Wala ako. Ang sabi ng Panginoon, ano ba ang meron sa'yo? Kung sa tingin mo, walang meron sa'yo, tanungin mo ang Lord, Lord, sabihin mo po sa akin kung ano ang meron sa akin. Ipakita mo po sa akin para magamit mo po. At magamit ko rin para sa iyo. Amen po. So, gawin natin yan mga kapatid at makikita ang Panginoon. Halos parang kausap niyo lang.